What up mga subscribers, no? So ngayon ang papanoorin po natin na itong kay Miss O, no? Ito po yung did BGYO indirectly blame SB19 fans or syempre 18, no? From slow career growth, no? So dito I think magiging tayo dito, magiging patas tayo dito kasi hindi po napanood po yung full video nito, no? Ang papanoorin na natin is yung clips. Pero based po sa clips na papanoorin po natin ay iba base po natin dito yung pwede nating sabihin, pero yun nga, mas maganda pa rin po talaga na mapanood natin yung pinaka full video, no? Pero tara, panoorin na to. And syempre, itong video na to ay credits po kay Miss O, no? Shoutout kay Miss O, no? So subscribe kayo kay Miss O. Lahat po ng papanoorin nating video ngayon ay kay Miss O. I think this is dalawang video po ito, no? And ayoko nang patagalin pa, so without further ado, let's all watch this. BGYO indirectly blame SB19 fans from slow career growth. Marami nga ang umalma sa video clip na ito ng BGYO, saying they are being excluded from P-pop Rise and even indirectly blaming SB19 fans sa mga pambabash na natatanggap nila. For parang kami lang po yung hindi part ng P-pop Rise na yun po yung nararamdaman namin. Parang kami pa yung kalaban kahit tumutulong na nga tayo iangat yung parang we're not included. Oo, kasi excuses tsaka hindi ko rin gets ba't ang laki ng inis talaga ng mga tao. Gusto naman din nating umangat din yung iba. Yung ginagawa sa... sinabi naman natin na malaki din naman yung tulong nila na inspiration na nagawa para sa atin, di ba? Kaibigan din naman natin sila. Pero may mga times lang talaga na yung fan wars. First of all, tama. May sabihin lang ako regarding sa fan wars, no? Alam niyo naman yung nagkaroon dati ng ganong issue, no? Lalo na rin sa akin, no? Pero syempre, ano naman yun, kumbaga, in a positive way. Sadyang may mga fans lang po talaga na medyo hindi maintindihan yung ganun side. Pero syempre, respeto natin yung opinion nila, wala tayong magagawa nun. May mga ganun po kasi talaga eh. Mas marami pa rin talaga mga fans na sobrang matured po talaga, no? Unlike dun sa mga fans na talagang gustong i-divide yung, yung fan bases, no? So sobrang love na love ko yan, yung Aces and syempre yung 18, no? Love na love ko yung dalawang fan base na yan, no? And as much as possible nga gusto ko silang ma-meet lahat, pero tuloy pa na to. And hindi ko masisi ang video kung ba't nila nasabi yun, no? Hindi nawawala at natural lamang ang competition in any aspect of the entertainment industry, kaya hindi rin talaga maiiwasan ang fan wars. Pero ang palabasin na you are being excluded from P-pop Rise and even targeted by SB19 fans is quote-unquote pa-victim, as if hindi rin nakaranas ng pambabash ang SB19 galing sa fandom ninyo. In fact, SB19 received a lot of hate more than you do, lalo na sa pagsisimula pa lamang nila, pero hindi nila ginamit na excuse yan sa kung anuman ang nangyari sa kanilang career. And most of all, they do not hold bitterness from it. Sa halip, nagpursige sila hanggang sa marating na nga nila ang matagal na nilang pinapangarap. It took years for them to be recognized, at sa mga panahong nagsusumikap sila ay kaakibat na nga dito ang hate at pambabash. Pero hindi sila nagpaawa at mas lalong hindi nagpa-victim, even though they are indeed victims of unreasonable hates. On the other hand, swerte pa nga BGYO dahil nagsimula sila with a big network behind them at may fandom na agad, which is very opposite to SB19 na iginapang talaga nila para magkaroon ng followings. At dahil ang SB19 ang unang nakilala bilang P-pop group, sila din ang sumalo sa napakaraming pambabash. And by the time they have gained attention and admiration, mas lumuwag na ang pag-iisip ng mga tao sa P-pop, mas open-minded na, kaya mas easy na para sa ibang groups ang pasukin ito. Pangalawa, hindi may kakaila na maraming pambabash na natanggap ang BGYO dahil mismo sa personal issues nila. May mga issue ng bullying, cheating, and some are way worse. Talent and good image go hand in hand, at kapag may kulang, kukulangin din talaga ang suporta ng mga fans. And also, kung gusto natin ng pagbabago, either personal and professional, start it with self-awareness and self-accountability. Actually, guys, hindi ko na masisi ang BGYO kung ba't nila nasabi yun. Kasi, ano yun eh, kumbaga yun yung personal or parang pinaka-nararamdaman nila at that moment, no? And kanya-kanya naman opinion niya. Siguro yung SB19 is ganyan yung atake nila or discarte nila, no? And BGYO iba rin yung iba rin yung discarte nila, no? So iba yung magkaiba sila, hindi mo sila pwede i-compare talaga as, I think sa skills pwede mo sila mostly
pwede mo silang kahit pa paano ma-compare. Pero sa diskarte, like yung kung ano mang gusto nilang gawin, parang hindi mo sila pwede i-compare din, no? Kasi magkaiba sila ng tinatahak na landas, no? So, syempre, kunyari, sa pagsasayaw, pwede mo sila i-compare. Kasi syempre, parehong sayaw yung ginagawa nila. Pero sa pagkanta, pareho din. Pero yung landas sa tinatahak nila, kasi yung SB19, di ba nga, nagsimula sila sa wala silang, handle sila ng Show BT, di ba? Show BT. Tapos ang BGYO handle sila ng ABS-CBN mismo, which is a very big company, no? And yung naman, yung Show BT naman that time is dito sa Pinas, hindi pa siya ganun ka sikat, no? And talagang sobrang grabe lang talaga yung hard work na pinakita ng SB19, no? And hindi ko naman sinasabi na hindi masyadong walang hard work ang ginawa ang BGYO, pero I think nagkaiba siya sa, yun nga, yung tulad ko sinabi sa inyo, yung sa skills talaga nila, no? And yun, talagang kailangan lang talaga nilang mahanap yung pinakamahanap yung blueprint. Actually, yung BGYO, sobrang sikat din naman talaga ng BGYO. Hindi ko lang malaman kung ba't may mga nagde-label na hindi sikat ang BGYO, no? Sobrang galing talaga ng BGYO. Alam niyo naman pag nag-react ako sa mga videos ng BGYO, no? And syempre, at the same time as SB19, no? Tulad niya, kunyari, pag may reaction video ako sa BGYO, hindi ko na binabanggit yung SB19. And at the same time, yung SB19, hindi ko na binabanggit sa reaction video ko yung BGYO, no? So, ganun lang. Respeto lang tayo sa mga opinion ng bawat isa, no? So, meron pa itong isa. Panoorin natin. Netizens di pinalampas ang pa-victim video na ito ng BGYO indirectly blaming SB19 fans. Narito na nga ang samut-saring reaction ng netizens sa naging pahayag ng BGYO that they are being excluded on P-pop prize and indirectly blaming SB19 fans. Subpar song, sobrang generic, puro looks lang. Meron ba? Ito sinabi to ni baka sabihin nyo, ito nakikita nyo sa screen nyo, no? Ang toxic ng fandom, problematic ang members, and please, you were once part of the holy trinity of P-pop groups, kaya don't say na you were never included, no? Okay, next tayo. Ito sabi ni Tine or Tine, hindi ko alam tamang pronunciation. SB19 went through the same thing, mas worse pa nga eh. Pero they never badmouth or nagpahaging to anyone. No? They just kept silent. Remain humble, focus on their crafts, and let their success speak for themselves. Ito naman si Color Metro. Tang Inners, grabe. Sama na muna, nabasa ko lang, sorry. Sinisisi pa sa buong P-pop community yung slow progress ng career nila when the real reason is people drop them for being fuckboys, cheaters, bullies, and drug you. Oh, medyo medyo below the belt to. Medyo below the belt to. Wag natin masyadong i-bash ang isang tao sa kahit hindi alam yung buong story, ano. Medyo below the belt to. Not a fan, but ang hirapan ako sa mga pangalan nyo. Not a fan, but stand with PG. Ayoko na basahin, ang hirap ng pangalan mo. Di ba nga sila pinakaswerte kasi may backup sila na ABS. Very visible sila sa ABS shows. Very seldom ko nga lang nakikita SB sa ASAP dati. Now na lang after Gento may mga opportunities SB19 like team songs, and may vlog series din sila abroad. Pero parang na-stop after cheating no? Okay, sunod pa tayo. May tayo mag-comment. Inactive. So, spotted. Like mga dude, hindi ang P-pop world ang dahilan kung ba't kayo nagkaganyan, kundi mga sarili nyo mismo. Kundi ba naman kayo spoiled brat na entitled at feeling mas gwapo kaya Adonis, Eddie, sana maayos kayo. Actually, sa lahat ng P-pop kayo pinakamalalang walang kwenta. Okay. Marigold. To think na ang swerte nga nila kasi lahat inihain na sa kanila at big time management pa. Palinagbutihan. Anong word yon? Tagalog ba yun? Malalim na word na Tagalog yun. Hindi ko alam. Mabinasa ko lang. At ginalingan at napakabait na lang sana nila. While SB started everything from scratch, as in from zero talaga. Grabe, may laman yung mga sinasabi ng mga fans dito, ha. Karoon yung pinaghuhugutan. So ito, Ikigay K. Hirap ako sa mga pangalan nyo, ha. As in, hirap ako. Tiyan nyo lang yung pangalan nyo dyan. All of you guys contribute to the P-pop community are nothing but your piled up problematic issues. As if the general public will ever give a chance to the P-pop group with a tainted reputation and fucked up issues, di ba? Grabe, no? Halos lahat ng comment hindi pwedeng mawalan ng mga bad words or parang mga hate talaga na words, no?
curse words, mga ganun. Annalyn, P-pop community is very supportive sa tingin ko, lalo na if they see and feel the very talented, genuine yung actions ng idols nila. May brave nakikibarda pa nga company for better treatment. So I hope boys reflect kung ba ini-hate ng tao. Share lang, bye. Yan, CCU and Sion Hohada. SB19 never blamed anyone, supporter man or hindi, when they were being bashed left and right. They just joked about it and that's why they always come off as genuine. They have struggles na di nila ginagawang PR. To be honest, 18 lang talaga nakakalata ng paghihirap nila. Hence, mas masarap suportahan SB19. Ito medyo mahaba na to, no? Medyo mahaba. Sige, last naman na to. Basahin natin. From Ibotista, no? Ang group na yan ay patunay na hindi nag-work ang power and connections ng agency nila kahit milyon ng gastos sa PR na sikat ang group para tumaas lang ang value at makakuha ng sponsorships at commercial products. Akala nila madadaan lang sa pa-hype at hakot crowd ng mga mall event, tas headline news na madaming pumunta, tas sa interview sabi ng isang matanda di daw nila kaya kilala, hindi lang daw sila doon sa area kasi may artista daw. Ang problema dito hindi lang ang artista kundi ang team na may hawak sa group from the beginning. May mali sa paghawak, minadali at mataas ang paglipad sa realidad. So ito, last comment na to. So ang comment ko rito or masabi ko rito is ito base lang po sa napanood ko lang to ay nakita ko sa mga videos ni Miss Ono. Hindi ko pa nakikita yung full video na ito. Comment down mo na yung full video na ito ba kasi meron silang kadugtong doon na sinabi, no? Pero base sa nakita ko naman is nasabi lang naman ng BGY on yun dahil sa sa bugso ng damdamin nila na wala naman silang pinipinpoint doon, no? And parang inassume lang din natin agad, no? Pero para sa akin naman is yung para sa akin may meron ding kahit papaano meron ding yung company nila, no? Kasi hindi nila masyadong na-hype ang BGY o like kasi ang pagkakaiba ng BGY sa SB19 mostly sa kanila is sila yung gumagawa ng kanta, which is sa BGYO, yung BGYO talagang meron silang gumagawa, although na tumutulong po sila sa choreography, alam ko yun, yung BGY tumutulong sa choreography, and then si Mickey nga, di ba, sumusulat pa siya ng kanta nila doon, no? And may time sila na may gumawa sila ng kanta, no? Yun lang yung pagkakaiba, no? Kumbaga, ayun lang yung kumbaga yung para sa akin yung BGYO, wala silang freedom gawin kung anong gusto nilang gawin since nasa ayun yata yung kontrata nila sa ABS-CBN, no, na parang may ganun. Pwede, ito lang gagawin nila on a certain part, no. And then yung SB19 naman kasi is may freedom po talaga sila, no. Ayun, kaya parang kung ano yung gusto nilang gawin, yun talaga yung nagagawa nila sa mga kanta, no. Yun lang yung pagkakaiba, no. Hindi ko alam kung dahil doon kaya medyo akala ng iba hindi na hype ang BGYO, no. Pero for me, sobrang level lang nila as in pagdating sa pero amin natin na SB19 talagang pagdating sa opinion ko lang, pagdating sa achievements, sobrang grabe talaga SB19, no, as in. Pero para sa akin yung yung the way na makita mo sila in person, I think nakita ko naman sa mga vlogs nila, no. And ayun, nakita ko sila sa isang concert yung sa, hindi ko matandaan ko sa A-Team yata yun, no? And hindi lang ako nakapagpa-picture, pero nakapagpa-picture naman sila kasama yung mga sobrang nahuli lang talaga ako na takbo nun. Pero pag may lumalapit sa kanila talaga nakipag-picture naman sila, may kita mo. And that time kasi alam ko may sakit yata correct me if I'm wrong, parang si Nate, no? Kaya kailangan nilang umalis na rin din agad, no? So ayun lang, wala namang masyado akong dapat sabihin dito kasi kahit ano kasing gawin mo, talaga may mga fans na nag-hate, may mga fans na nagdidikta ng mga dapat makita ng mga fans sa sa mga artist na sinusuportahan nila, no. Kumbaga, sila rin na lang din ang talaga. Pero para sa akin, yung marami pa ring fans dyan na sobrang matured talaga kasi, no. Kumbaga, 95% matured and then sabihin natin yung mga 5% or 3% mga ganon. Baka ayun yung talagang keyboard warriors, kumbaga, no. Pero sana wag natin i-bash ang BGYO, P-pop tayo. Unti-unti na nga umaangat ang P-pop, alam niyo naman, di ba? And just like na nangyayari sa ibang bansa, no, inaangat nila yung mga nila. Wag natin i-bash kasi parehong Pinoy yan, dalawang yan. Parehong Pinoy yan, dalawang grupo na yan, no. Wala namang dahilan para ibigay natin sa kanila yung mga hindi karapat-dapat na papuri sa kanila, no. Kaya ayun, supportan BGYO. I think they deserve it also, no, na ma-recognize, no. And sana magkaroon na silang bagong kanta, no. Sobrang napahinga rin sila, no. Tagal din nilang wala masyadong ganap, no. And I think ito na yung time para ipakita ng BGYO na hindi nila deserve yung mga ganong klase mga bash, no. And ayun lang. Basta P-pop pataas, let's go. So ayun lang, kung meron kas pa, comment down below, message nyo ako sa Facebook page ng Point of Ed. So this is Point of Ed signing out. Let's G.